So dapat last passage sa Hebrews yung pag-aaralan natin ngayon. Pero may sakit si Pastor Marlon, so we'll postpone yung ending ng Book of Hebrews maybe next month. Okay? We're not yet sure. And so naalala ko tuloy nung bago pa lang ako na elder ng church. So that's 2003 or 2004. So 22 years old lang yata ako during that time. And si Pastor Ariel yung pastor ng church. Tapos Saturday night ay sinugod sa hospital yung asawa niya kasi mga anak. And so kailangan din ng papalit ng Sunday. And so ito po ay hindi bago sa akin. Yun, Saturday night. Pero kahapon na umaga, nalaman ko na may sakit si Pastor Marlon. So meron siyang chicken pox. So hindi siya pwede na magpakita sa atin. And salamat sa Panginoon dahil ang Diyos din ang nagbibigay ng tamang salita na pag-usapan natin ngayon. I think this is very timely para din sa church natin. Considering na we will have a members meeting after po ng worship service natin. And so 22 years na ako na nagsaserve as one of the elders ng church. And doon sa 22 years na yon, 17 years as leading pastor. So 27 years old ako during that time, 2009, na ako po ay na-install as leading pastor ng church. And ang time na yon ay meron ding ilang mga families na umalis doon sa church. Including one of our elders, kasama yung family niya. So medyo painful sa akin yon and discouraging din. Yung time na yon. And meron ding iba na mga members ng church na umalis, lumipat na ibang church. Yung iba umalis dahil merong mga conflict sa church. Yung iba naman ay hindi nagustuhan yung decision ng church na yung bata pa at inexperienced na pastor, yung kuhanin na leading pastor ng church. Pero eventually, ay naging maayos din naman yung pag-alis nila. And nagkaroon ng greater unity sa church. Hindi lang syempre dahil umalis sila. Kundi dahil yung mga naiwan ay they showed a greater love for the church. Meron namang mga umalis na lumipat sila sa ibang church. Nagpatuloy sila sa pagsunod sa Panginoong Yesus. Pero syempre nakakalungkot kapag mabalitaan mo na meron mga umalis sa church na hindi lang basta, hindi na sila umattend sa kahit anong church and they walk away from following the Lord Jesus Christ. And yun ay nakakalungkot. And so, sa church natin ngayon, ay meron pa rin naman na umalis. May mga umalis na walang paalam. Meron din naman nagpapaalam at lilipat sila sa ibang area of ministry. And so relatively, kung ikukumpara nung panahon na yon, medyo okay naman yung sitwasyon na yon ngayon. Pero syempre, hindi naman ganun kadali. We're hoping for better days na maging kalmado yung nangyayari sa church. Yung bang masaya lahat, walang iyakan, walang samaan ng loob. Pero we don't know kung ano mangyayari. May pagdadaanan talaga tayong as a church. May pagdadaanan tayo individually bilang members ng church. Na may mga panahon na masusubok kung gaano katatag yung pananampalataya natin. Masusubok yung pagmamahal natin sa Panginoon. And we have to ask ourselves, kapag dumating yung time na yon, will we keep holding on to the faith? Will we keep loving yung church na binigay sa atin ng Panginoon? So kapag mayroon ng mga tensions, dahil may mga changes na nangyayari sa church na ini-implement ng mga leaders na maybe hindi mo nagugustuhan o hindi ka sumasang-ayon o kaya mayroong mga members na hindi mo nakakasundo, nakasakit sa'yo. O kapag mayroong mga dinidisiplina sa church tapos mayroong mga negative reactions dahil sa pag-handle ng mga cases na yon. So mahirap talaga. Kaya yung binasa natin na verse, pwede natin idagdag sa ating fighter verse, extra. Madali lang naman kabisaduhin, ay very appropriate for all seasons ng church life natin, itong 1 Corinthians 15:58.
And so nasa dulo na rin ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Marami na siyang nasabi sa kanila for 15 chapters. So isang chapter na lang, mga panghuling habilin o exhortations sa kanila. Pero ito yung final exhortation niya. Ang sabi niya, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." Sa Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. And so sinasabi sa atin dito ng bahaging ito ng salita ng Diyos na hindi lang basta to be steadfast individually. Mamaya pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng steadfast? So pero hindi lang basta to be steadfast individually, kundi to be steadfast corporately as a church, to be steadfast together as a church. Sama-sama, hindi kanya-kanya, hindi nag-iisa. So para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi dito ni Apostol Pablo, ay sasagutin po natin yung tatlong katanungan. Yung first question, who needs to be steadfast together? Para kanino yung sinasabi dito ni Paul? And yung pangalawa, what does it mean to be steadfast together? Ano yung gusto ng Diyos na gawin natin sa exhortation na ito? And then number 3, how will we remain steadfast together? Ano yung mga paraan na dapat nating gawin? O ano yung mga motivations na kailangan natin para maisabuhay natin yung exhortation na ito? So bago natin tingnan ano ibig sabihin ng to be steadfast together, tingnan muna natin kung ano yung sagot sa number 1. Who needs to be steadfast together? Paano sinimulan sino yung sinulatan ni Paul? Sino yung sinasabihan niya na be steadfast, immovable? Ano sabi dun sa unang bahagi? Therefore, my beloved brothers. Ito ay para sa mga minamahal kong kapatid. And so, yung sinabi niya dito na my beloved brothers ay term of endearment para sa kanila. And maintindihan natin kung bakit ganyan yung affection ni Paul sa kanila dahil matagal na panahon din siya na nagmisyon sa Corinto, ibinigay yung kanyang buhay, ibinigay yung kanyang lakas, yung oras, para ibahagi sa kanila yung mabuting balita hanggang simulan yung church doon. Kaya po ulit-ulit sa letter niya, brothers. Pag sinabing brothers sa English, ibig sabihin brothers and sisters. Kaya mga kapatid, yung salin sa Tagalog. 1 Corinthians 1:10, verse 11, verse 26, and then chapter 15, verse 1. And sabi niya sa verse 2 ng chapter 1, para kanina yung sulat na to? To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. And so yung exhortation na ito ay para sa mga Kristiyano sa Corinth. At dahil ito ay salita ng Diyos sa atin, itinuturing natin na ito rin ay salita ng Diyos para sa church natin dito sa Baliwag. And so to be more specific, ano yung identity ng church na binabanggit ni Paul? So who needs to be steadfast together? Ano yung pagsasalarawan niya ng mga nakapaloob dun sa church na yon? Number 1, ang church na ito ay binubuo ng mga mananampalataya. Okay, sabi dun sa chapter 1 verse 2. Sila yung tumatawag sa pangalan ng Panginoon. They call upon the name of the Lord Jesus Christ. And so ibig sabihin, sila ay mga kapatid. Sila ay mga believers din. Sila ay mga sumasampalataya din. And sinabi sa chapter 15 verse 1, they received the gospel. Hindi lang napakinggan, but they received the gospel. And so Paul was assuming na Kristiyano yung kausap niya. Kaya mahalaga yung church membership. Na hindi ka lang pupunta sa isang church every Sunday without a commitment na ikaw ay isang member. So bakit mahalaga yun? Kasi bago natin tanggapin na miyembro, yung isang tao na nagsasabing Kristiyano sila, halimbawa sa members meeting mamaya, we will recommend to be accepted sa membership si Aaron. So bago natin siya tanggapin, at sinasabi niya na Kristiyano siya, dapat ay makakita tayo ng patunay
na siya ay Kristiyano. So kaya kinaklaro natin ano yung gospel na pinaniniwalaan mo. So hindi tayo basta-basta nag-assume na he believes the same gospel na katulad natin. And so bakit mahalaga yon? Imposible kasi na maging steadfast tayo together as a church kung maraming mga members ng church unregenerate o hindi talaga born again. Hindi talaga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. And so kahit sa atin ang mga true believers, aminin natin na kailangan pa rin natin yung exhortation na ito dahil yung pananampalataya natin sa Panginoon, hindi ganun katatag all of the time. And so we need this exhortation to be steadfast together. And so bukod sa identity bilang mga mananampalataya, ang church na ito ay binubuo din ng mga makasalanan. Again, look at chapter 1 verse 2. Na yes, sinabi doon ni Paul na sila ay those sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Pero kung babasahin natin yung buong sulat ni Apostol Pablo dito, makita natin na sila ay mga makasalanan. So hindi sinasabi dito ni Paul na meron akong kakausapin, itong mga nasa kaliwa, ito yung mga saints. Andito yung mga sinners. Okay, hindi natin pinagbubukod yung church na ito yung mga banal, ito yung mga makasalanan. Ang sinasabi dito ay lahat ng members sa church sa Corinth, lahat ng members ng Baliwag Bible Christian Church ay simultaneously a saint and a sinner at the same time. And syempre, alam natin na notorious yung reputasyon ng Corinthian Church. Kapag nakarinig ka ng mga marites sa kanto, siguro ganito yung pinag-uusapan nila kapag nababanggit yung Corinthian Bible Church. Ay, yung church na yan. Naku, ang dami nag-aaway-aaway dyan. May mga mayhabang, akala mo kung sino. Marami daw silang mga spiritual gifts. So isang member nila, may kinakasama pa na hindi naman niya asawa. Tapos parang okay lang sa kanila. Sa church na yun, naku, may nagdedemandahan pa. May naglalasing pa kapag nagkakainan sila. Tapos kapag worship service nila, na-try naming umatin, ang gulo-gulo ng worship service nila. Well, hindi naman ganyan eksakto yung nangyayari sa church natin. Sana. Pero alam natin na lahat tayo ay nagkakasala pa rin. And some of you are still struggling sa pornography. Yung iba naiinis kapag nakita nila o naalala nila yung ibang members ng church. Nandun pa rin yung pride, nandun pa rin yung self-righteousness, nandun pa rin yung materialism sa heart natin. At kung ano pang kasalanan. And lahat tayo, aminin natin, madali tayong matangay ng kasalanan, madali tayong mahawa ng pamamaraan ng mundong ito. Yes, we are believers, we are saints, but we're still struggling in our faith. We are saints and sinners in the process of sanctification. That's why we need your exhortation to be steadfast together. And no matter how we struggle, merong good news. At ang sarap pakinggan, na maalala natin na yung identity natin ay hindi lang pagiging makasalanan. Kasi sabi dito ni Paul sa text natin, paano niya in-address yung mga members sa church sa Corinth? Sinabi ba niya na kayo na mga kapatid ko na sandamakmak ang kasalanan? Na sabi niya, my beloved brothers and sisters. Paulit-ulit niya sinasabi yan. And actually, first time niya sinabi dito yung my brother, my beloved brothers. Yung my brothers, paulit-ulit, pero yung my beloved. Na sa bandang huli ng sulat niya, gusto niyang ipaalala sa kanila na yes, maraming mga mabibigat na salita na binitawan si Apostol Pablo. Pinagsabihan sila, nirebuke sila. Pero at the end, pinapaalala niya sa kanila na kayo ay minamahal. You are loved by the Apostle Paul. Kaya nga, ang haba ng sumulat niya. Magsusulat ka ba ng ganito kahaba sa isang tao na wala ka namang pakialam? And they are loved by God. Kasi yun naman yung ugat ng pag-ibig ni Pablo para sa kanila. And of course, sa calling natin na mahalin yung bawat isa. Kaya mayroon chapter 13 sa 1 Corinthians. Paalala sa kanila na ang ugat ng problema ninyo is because you have disordered loves. Hindi kayo natututo na magmahal
na katulad ni Kristo. And of all of us, yes, we're still struggling to love. Madali sa atin na mahalin yung mga tao na gusto lang natin na mahalin. Pero paano yung matigas ang ulo? Paano yung nakasakit sa'yo? Paano yung mahirap mahalin? And so, we need God's steadfast love for us to be steadfast in loving one another. Ito yung pinapaalala ni Paul na kahit na gaano ka-messy yung church, sinasabi pa rin niya, you are my beloved brothers. And so para kanina yung exhortation to be steadfast together. Para sa mga mananampalataya na makasalanan at minamahal ng Diyos. At tayong lahat yon na nasa kay Kristo. That's for all of us who are in Christ. But if you are not in Christ, your priority is to repent and put your faith in Christ. So pangalawang question, what does it mean to be steadfast together? What does that mean? Ito yung isang pruweba ng pagmamahal sa atin ng Diyos na binibigay niya yung mga salita na kailangan natin. Binibigay niya yung mga paalala na kailangan natin. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. So ang sabi, be steadfast, immovable. O sa ibang salita, stand firm. Yung kahit ano nangyayari sa paligid mo, stand firm. Ano ibig sabihin ng stand firm? Nakapunta na ba kayo sa Luneta na merong gwardiya doon na wala talagang ginawa kundi tumayo lang hanggat hindi natatapos yung duty niya at walang papalit sa kanya. Na kahit na tumayo ka sa harap, tapos magaganyan ka at asarin mo. So, nakatayo lang talaga siya. Steadfast. Immovable. O isang bahay na kahit na lumindol ng malakas o kaya lumagasa yung malakas na baha, pero nanatili na nakatayo. Or isang couple, mag-asawa, na kahit na anong challenges yung dumating sa relationship nila, kahit na nagkaroon ng unfaithfulness, yung isa o pareho sa kanila, pero nananatili sila na magkahawak. Steadfast, immovable, walang bibitaw hanggang sa dulo. And so yun yung hindi matitinag na commitment na siyang ibig sabihin ng pagiging steadfast. It's about commitment. Napaka dali sa panahon ngayon na maging, sabi mo, Kristiyano ka, pero without commitment. So to be steadfast, ibig sabihin, una, na merong di natitinag na commitment sa gospel. So kung titingnan natin yung early part ng chapter 15, so sabi dito ni Apostle Paul, now I will remind you, brothers, of the gospel which I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. So pag sinabi nating merong di matitinag na commitment sa gospel, ibig sabihin, you do not believe in vain. Hindi mo lang sinasabi na naniniwala ka sa gospel, pero one day ay bibitawan mo yung pananampalataya na yon. Hindi ito yung pananampalataya sa simula lang. Hindi ito yung pananampalataya sa nguso lang. Hindi ito yung Kristiyano ka lang sa pangalan. Hindi yung napainggan mo lang yung gospel, naniwala ka sa facts of the gospel, but sabi ni Paul, holding fast to the word. Yung nakakapit ng mahigpit. Yung hindi bumibitaw sa gospel. At ano yung gospel na yun? Nasituloy natin yung sa 1 Corinthians 15. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. So yung gospel ay tungkol kay Kristo at sa ginawa ni Kristo. Hindi ito tungkol sa atin o yung kailangan nating gawin. It's about believing na sapat yung ginawa ni Kristo sa krus for our forgiveness, for our acceptance with God, for our righteousness. Kaya sabi niya sa chapter 1 pa lang, nasulat niya sa verse 30,
And because of Him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification, and redemption. So napakahalaga na i-remind tayo na hawakan ng mahigpit yung gospel na yun. Lalo na sa panahon natin ngayon, na ang daming mga inangangaral ng prosperity gospel na nagsasabi na kapag ikaw ay naging Kristiyano, yayaman ka, hindi ka magkakasakit. O yung mga nagtuturo ng self-help moralistic gospel na nagsasabi na just exert enough effort, kaya mo yan. Or meron din mga katuruan na hindi man outright na dinedenay o dinidistort yung gospel, pero nakaka-distract naman sa atin para makita natin yung centrality ni Kristo sa buhay natin o sa iglesia. So yung panawagan dito ni Paul, let us cling to the gospel, let us cling to Christ. So to be steadfast, walang bibitaw, kapit sa mabuting balita ni Kristo. And ang pangalawa, to be steadfast together, ibig sabihin, merong di matitinag na commitment sa church. Marami mga Kristiyano nagsasabi na they are committed to Christ, pero wala naman silang commitment sa church. The more, the longer na ako po ay nagpapastor, mas nakikita ko yung yung connection ng gospel at ng church, ni Kristo at ng church, na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pinagsama ng Diyos. Of course, the church is not the gospel, pero yung church ay implication ng gospel. Dahil may gospel, kaya merong church. And we need to be steadfast, not just in the gospel, but we need to be steadfast in the gospel together as a church. Hindi ka tatayo na matatag ng nag-iisa. You need the local church. Sinulat ito ni Paul sa church sa Corinth. Sa panahon noon, kapag umalis ka sa church, hindi ka naman basta-basta makakahanap ng malilipatan. Kasi maaaring yun lang yung existent na church, or maybe meron pero sa malayong lugar. Pero sa panahon ngayon, kapag nagtampo ka sa isang member ng church, pag meron ka hindi nagustuhan sa ginagawa ng church, napakadali na lumipat sa ibang church. Na hanap ka ng mas malaki na church, walang makikialam sa'yo, o kaya nakikita mo yung preferences mo. Where is our commitment sa church? And so imagine yung case ng mga Christians na palipat-lipat sila ng church. Ibig sabihin, paulit-ulit mong kikilalanin yung church na pupuntahan mo. Kasi kailangan mo malaman ano ba yung pinipreach doon. Same gospel ba yun? Ibig sabihin din, yung church na pinupuntahan mo, paulit-ulit din na kikilalanin ka. Dahil palipat-lipat ka ng church. Although syempre, may mga churches na hindi sineseryoso yung mga bagay na yun. Pero dapat nating maintindihan na yung pag-commit, na ang ibig sabihin na mag-commit sa isang local church ay isang panawagan na magkaroon ng isang covenant relationship. Ito yung tinatawag natin na church membership. With brothers and sisters na naniniwala tayo na parehong gospel yung pinaniniwalaan, and we commit our lives to one another para tulungan natin yung bawat isa na tayo ay lumago sa pananampalataya kay Kristo. So if you are a Christian, tapos you are not yet a member of a local church, you need to prioritize membership sa isang local church. Kaya sa sulat ni Paul, dito ay meron siyang apela na ayusin nila yung mga pagkakahati-hati na nangyayari sa church, na magkaisa sila sa ebanghelyo, na nagbubuklod sa church, at isipin nila kung paano nila gagamitin yung spiritual gifts na meron sila for building up the body of Christ. You remember 1 Corinthians 12? Na ginabi niyang illustration in church as the body of Christ, tapos merong iba't ibang bahagi. Na-try niyo bang imagine ang isang katawan na hiwa-hiwalay yung bahagi ng kanyang katawan? Anong itsura? Sabihin natin, it's weird. No, it's not just weird. It's dead. Kasi there's no such thing na isang katawan na hiwa-hiwalay yung kamay, yung paa, tsaka yung ulo. Kasi alam natin, lalo na if we remove Christ, na siya yung head of the body, if we remove the head from the church, alam natin na kung ano mangyayari doon. Mamamatay. And so ano mangyayari kapag ang isang kamay, ang isang paa, and you are that member ng church, ay inihiwalay mo sa church for a very long time. Delikado. Delikado sa isang Kristiyano na siya ay nakahiwalay sa church. And so a call to be steadfast, immovable, stand firm in the gospel,
includes the goal to stay committed to the local church. Ganito ba yung commitment na meron tayo? Yung commitment na sinasabi natin na kahit masaktan ako ng ibang member sa church, hindi ako basta-basta aalis. As long as the church is faithful sa gospel. Kahit meron ako hindi nagustuhan sa leadership style ng pastor namin o sa decision ng mga elders ng church, hindi ako basta-basta aalis. As long as our pastors are striving to be faithful sa gospel. As long as our leaders are striving na dalhin yung church sa direksyon na nandun yung unity and purity na consistent with the gospel. And so merong di matitinag na commitment sa gospel, merong di matitinag na commitment sa church. Pangatlo, to be steadfast together, ibig sabihin, merong di matitinag na commitment sa ministry. Madali sa ilang mga Christians to decide to leave their churches kapag hindi nila nakuha yung ine-expect nila na makuha sa church na yun. Pero if you have a different mindset, karamihan ng mga umalis, bakit ka, pagka in-interview mo, bakit ka umalis? Kasi di ko nakukuha yung in-expect ko sa church. But if you have a different mindset, na yung mindset mo ay, paano kaya ako makakapag-serve? Ano kaya yung kulang dito? Ano kaya yung kailangan dito? What can I do to serve? Yun yung commitment na meron tayo dapat sa ministry. How can I help? Yun yung nakalagay sa text natin. Always abounding in the work of the Lord. So ito ay paalala na yung ministry is not primarily about our work o yung work ng mga elders o yung work ng mga deacons. It's the work of the Lord. And sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3:9, we are God's fellow workers. Yes, pag may ministry, mayroon tayong trabaho na dapat gawin. Pero yung trabaho na dapat natin gawin ay dapat nakapailalim sa work of the Lord, under the work of the Lord. So, gospel ministry, yung ministry, ibig sabihin, in service of the gospel. And so kaya pinapaalala natin sa mga membership classes, pinapaalala natin sa mga members ng church na ang pagiging member ng church ay hindi lang basta sumali ka sa isang club. Ang pagiging member ng church, merong trabaho na dapat gawin. Sabihin mo sa katabi mo, merong trabaho. Wala lang kaming may papasweldo sa inyo, pero merong trabaho na dapat gawin. Merong trabaho yung church to affirm kung sino yung tunay na naniniwala sa gospel. Kaya pinag-uusapan natin sa members meeting. Yung pagtanggap sa isang bagong member. That's why we encourage every member ng church to show up sa members meeting. Trabaho ng member ang magpakita sa members meeting. And sa preaching, may trabaho ang church, hindi lang ang pastor to make sure na gospel at gospel-centered ang naipapangaral sa church. Kapag hindi na si Kristo na ipapangaral, may trabaho kayo na sawayin isang preacher for not being faithful. Sa church discipline, may trabaho yung church na sawayin. Ito with yung nagkakasala. Those who are living lives na inconsistent sa gospel that we profess. Hindi lang ito trabaho ng mga elders ng church. Trabaho ito ng lahat ng members ng church na sawayin yung nagkakasala. Sa discipleship, mayroong trabaho ang church na sanayin ng bawat isa sa pagsunod kay Kristo sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Sa evangelism and missions, may trabaho ang church na dalhin yung gospel na to sa mga unbelievers and to the nations. And when we give yung mga offerings natin, we support yung mission na yun ng church to bring the gospel to the nations. And so, if it is a work of the Lord, it calls for commitment. Hindi ba kayo nagtataka? Kapag mga tao yung nagbibigay ng trabaho sa inyo, mas committed pa kayo kaysa sa trabaho na ibinibigay ng Panginoon. And we need to be ashamed that we have misplaced commitments. Kapag teacher ninyo sa eskwelahan, yung nagbibigay sa inyo ng trabaho. Diba? Todo kahit kayo, nagpupuyat para magawa yung trabaho na yun. Kapag yung boss niyo sa company, nagbibigay sa inyo ng trabaho. And I'm not the one na nagbibigay sa inyo ng trabaho dito sa church. It is a work of the Lord. And so ano yung call for commitment? Always abounding in the work of the Lord. So, ibig sabihin, always abounding, may kinalaman sa time
we are spending sa ministry. Hindi lang yung time, but quality, abounding. So of course, I'm not saying na yung ministry ay sa loob lang ng church. We are we're trying to equip everyone, kaya meron tayong equipping classes every Sunday para magampanan natin yung trabaho na dapat natin gawin sa marriage, sa family, sa workplace. Kahit saan tayo dali ng Panginoon, bit natin yung gospel na hindi lang natin ipinapangaral. Yes, we're faithfully proclaiming, but we are living our lives in such a way. Kaya nasa eskwelahan ka, nasa opisina, nasa palengke, you're living your life in such a way na consistent sa gospel. And so much is at stake. That's why we are always to be abounding in gospel ministry. Hindi yung ibinubuhos natin yung buhay natin, ibinubuhos natin yung lahat ng lakas natin, ibinubuhos natin lahat ng pag-iisip natin, all our attention sa mga personal ambitions natin na walang kinalaman sa karangalan ni Kristo, but in giving our lives for the sake of Christ. And so yung ibig sabihin, to be steadfast together. Mayroong hindi matitinag na commitment sa gospel, mayroong di matitinag na commitment sa church, mayroong di matitinag na commitment sa trabaho na dapat gawin sa ministry. You know, it's very easy for us. It's very easy for our hearts, prone to wander, prone to leave the God I love. Hindi ganun kadali to be steadfast together. Lalo na pag ang dami nangyayari sa buhay mo. Ang dami mong pagsubok na pinagdadaanan. Sa mga nangyayari sa mundo ngayon, it can feel so overwhelming. And so we need motivations. We need rock-solid motivations to keep going. So kaya mayroong pangatlong tanong. Hindi lang sapat na sabihan kayo na be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. We need motivations. Paano? How will we? Ito yung third question. How will we remain steadfast together? So yung sagot doon, makita natin doon sa first word ng verse 58 and then sa last words ng verse 58. Therefore. Ano ibig sabihin ng therefore? Walang power to effect what it commands. Yung sinasabi na be steadfast, immovable, kung wala yung therefore sa simula. Anong significance ng salita na yun? Nakikita natin yung connection na yung verse 58, hindi natin pwedeng tingnan in isolation with the rest of the chapter as 1 Corinthians 15. And so gagawin natin, sasagutin natin yung question na yun and see ano yung connection nito. Therefore, ano ibig sabihin ng therefore? So una, how will we remain steadfast together? Number one, sa pamamagitan ng pag-alala sa natapos ng ginawa ni Kristo. Babasahin ko ulit yung sinabi ni Paul sa first 3 verses. Now, I will remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved. If you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received. And then, sinabi niya yung gospel event na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Alam na ba ng mga taga-Korinto yung tungkol sa gospel, tungkol sa ginawa ni Kristo para sa kanila? Yes or no? Yes. Alam na nila yun, mga Kristiyano sila eh. Pero yung ginagawa dito ni Paul, sabi niya, I will remind you. Yung isang bagay na alam na ninyo, bakit ipapaalala sa kanila, bakit ipapaalala sa atin, bakit lagi natin dapat marinig yung gospel every Sunday? Kasi nakakalimutan natin. Kasi makakalimutin tayo. Kaya kailangan natin dapat alalahanin. So hindi lang ito yung gospel na tinanggap nila sa simula, ito rin yung gospel na tinatayuan nila hanggang ngayon. How can you be steadfast? Patuloy ka na tumayo doon sa gospel na yun. Sabi ni Paul, in which you stand. Ibig sabihin, hindi mo lang narinig, hindi mo lang dapat paniwalaan na kailangan yung gospel
para tayo ay magkaroon ng regeneration, o magkaroon ng ma-born again, o ma-convert and respond in repentance and faith, and be justified, na may turing tayo na matuwid sa harap ng Diyos. Kailangan natin yung gospel for our present salvation. Sabi doon, by which you are being saved. Present tense yun. Ibig sabihin, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, araw-araw patuloy tayong inililigtas ng Diyos, na yun ay tumutukoy sa sanctification. Na tayo ay inililigtas ng Diyos mula sa mga natitira pang kasalanan natin. At kasama doon yung perseverance o pagpapatuloy ng pananampalataya natin hanggang sa dulo. Ano sinasabi ni Paul? Kailangan natin yung gospel hindi lang sa simula ng buhay natin. Hindi lang para sa mga unbelievers o mga bagong believers. Kailangan natin yung gospel sa gitna at hanggang sa dulo ng buhay natin. Whether you are 30 years na serving as an elder in church, whether you are 60 years na Kristiyano, you still need the gospel. Madali tayong panghinaan ng loob sa ministry because we forget yung gospel na pinipreach natin sa iba ay hindi natin, nakakalimutan natin na i-preach sa sarili natin. When you are discouraged and natutukso ka na ayoko na, alis na ako. Remember the gospel. Kapag walang nakakapansin ng ginagawa mo sa ministry, remember the gospel. Kapag may nakasakit sa'yo, remember the gospel. And for us leaders, dapat na isaayos natin yung mga ministries sa church in such a way na explicitly naririnig yung gospel message. Hindi lang sa preaching, but when we do the Lord's Supper, nakikita natin yung gospel. When we sing together, we are singing God's amazing grace. And yung salvation natin can be found in Christ alone. We're singing the gospel. Sa discipleship, sa mga prayers, ng mga tumatayo sa harap, sa counseling, sa ordinary conversation, kapag mayroon tayong i-rebuke na isang member na didisiplinahin, remember, paalala natin sa kanila yung gospel. So the gospel must so saturate our lives. The gospel must so saturate our church for us to be steadfast together. We will not be steadfast together kung wala yung gospel. We will just be building our ministries on sinking sand and not on solid rock. Yes, totoo yung gospel ay past event. Pero yung biyaya ng Diyos ay dumadali sa atin in the present kapag malinaw na naririnig yung gospel. So ito yung pangalawang sagot. Paano tayo magiging steadfast together? Sa pamamagitan, so yung una, sa pamamagitan ng pag-alala sa natapos ng ginawa ni Kristo. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa nagpapatuloy na biyaya ng Diyos. Ano sabi sa text natin? Magpakatatag kayo, huwag kayong matinag. Why? Dahil alam ninyo, again, alam na ninyo, pinapaalala lang sa inyo ni Pablo, yung nakakalimutan natin, alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So yung pagpapagal para sa Kanya, literally, sa English, in the Lord, your labor. Ibig sabihin, yung context ng pagsisikap natin sa gospel ministry ay in the Lord. Di ba binanggit ko kanina na yung ministry ay work of the Lord? So yung work of the Lord ay dapat nating gawin in the Lord. Ano ibig sabihin? Na magagawa lang natin yung ministry if we are in the Lord. Di ba paulit-ulit natin ito na pinag-aralan sa Ephesians? Na pinapaalala ni Paul yung pambihirang reality of our union with Christ, na tayo ay nakakabit kay Kristo. At kung tayo ay nakakabit kay Kristo, ibig sabihin, yung biyaya ni Kristo, yung karunungan ni Kristo, yung lakas ni Kristo, yung pagpapala ni Kristo, ay dumadaloy sa atin in union with Christ. John 15:5. I am the vine, sabi ni Christ, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. And if we are in Christ, ibig sabihin, we can do everything na gusto ng Diyos na gawin natin kahit na mahirap.
Kahit na masakit, kahit na iiyakan natin, we can be steadfast together dahil tayo ay nakakabit kay Kristo. Kaya sabi ni Paul sa verse 10, by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. And I worked harder than any of them. But it was not I, but the grace of God that is at work through me. So paano siya nakapagtrabaho ng mabuti? Paano naging masipag si Paul? Paano siya naging matapang na handa na ibuwis yung buhay niya sa paglilingkod sa pamagitan ng biyaya ng Diyos? How can we be steadfast together as a church kahit na maraming bagyo o pagsubok yung pagdaanan natin as a church? Sa biyaya pa rin ng Diyos. So wag nating tatangkain na gawin yung ministry or yung responsibility natin as a member sa sarili natin. Kasi kung sa sarili natin, sabihin natin, Pastor, hindi ko kaya mag-commit sa church. But makakaya natin na mag-commit dahil ginagawa natin ito by the grace of God. At kapag ginagawa natin ito, sino sa atin makapagmamalaki? Di ba? Let the one who boasts, boast in the Lord. Last, third, answer. There's a question na how we can be steadfast together. Number 3, sa pamagitan ng pagtanaw sa karangalang naghihintay sa atin sa pagbabalik ni Kristo. So yung una, may kinalaman sa pag-alala sa past event ng gospel. Yung pangalawa, may kinalaman sa present na biyaya ng Panginoon. Ito naman ay may kinalaman sa future na naghihintay sa atin. Nasa verse 58 ba yun? Nasa verse 58 ba? Yung future na sinasabi ko. Ang sabi ni Paul, dahil alam ninyo na hindi masasayang yung pagpapagal ninyo. Knowing that in the Lord your labor is not in vain. And yes, na-encourage tayo. Di ba na-encourage tayo kapag meron tayong nakikita na magandang resulta sa ministry natin? Oh, dumadami yung members ng church. We are encouraged. Maraming sabik na mag-aaral ng salita ng Diyos. We are encouraged. Yung dating magkaaway, nagbati na sila. Magkasundo na sila, magkatabi na sila ngayon sa church. We are encouraged kapag nangyari yon. Maraming members na nag-share ng gospel. We are encouraged. Maraming members na maaga na dumating kapag Sunday. We are encouraged. Mas nagiging biblically healthy yung church. We are encouraged. Ang ginagamit ng Panginoon yon to motivate us. Kapag nakita natin na hindi pala sayang yung pagpapaalala na ginagawa natin, hindi pala sayang yung pagdalaw na ginawa natin, hindi pala sayang yung mga prayers na ginawa natin, hindi pala sayang yung pangungulit natin sa kanila. Yes, the Lord uses that to motivate us. Pero, paano kung hindi natin nakikita yung resulta, yung magandang resulta na in-expect natin? Pinanghinaan tayo ng loob. Parang walang resulta yung ginagawa natin. Parang marami pang members yung nawala o malis. O kapag sa dami ng efforts na binos natin sa evangelism, wala man lang isa sa kanila yung na-convert. Wala man lang isa na nabaptize. Wala man lang isa na naging member ng church. O kapag yung matagal mo nang dinidisciple, one day, hindi na nagpakita sa church. O kapag yung kinausap mo, dahil meron kang gustong i-correct sa kanya, na kasalanan na ginagawa niya, ay nagtampo na, lumipat na sa ibang church. And that can be deflating para sa atin. Pero, ang problema, we are very short-sighted. We are very short-sighted. Ibig sabihin, ang tinitingnan lang natin yung mga immediate results. Hindi natin inaalala, yes, maraming ginagawa ang Diyos. Maraming gagawin ng Diyos. At maraming ginagawa ang Diyos in the present, sa ministry natin, sa effort na ginagawa natin, na hindi natin nakikita. Ito yung palagi ko narinig kay John Piper, sinasabi niya na, right now, the Lord is doing 10,000 things, or maybe 100,000 things, or 1 million things, na hindi natin alam. Na hindi natin nakikita. O kaya, hindi pa natin nakikita. At gusto ng Diyos na makita natin ano yung future na dapat nating makita. Ano yun? Yung tinalakay ni Paul sa kahabaan ng chapter 15. Kaya nasabi niya na your labor is not in vain because of the message of chapter 15. At tungkol saan yung chapter 15? Yun ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Na sinabi niya na kung hindi muling nabuhay si Kristo, baliwala ang pananampalataya ninyo.
Kung hindi nabuhay si Kristo, baliwala yung ginagawa natin sa ministry. Pero muling nabuhay si Kristo. At dahil muling nabuhay si Kristo, hindi baliwala yung mga pagpapagal natin sa ministry. Hindi baliwala yung pananampalataya natin kay Kristo. Nothing is in vain because Christ rose from the dead. At dahil muling nabuhay si Kristo, yun yung guarantee na in the future. Gaano man kahirap yung nararanasan natin ngayon. In the future, we will all rise bodily because of Christ's resurrection. So gaano man kasalimuot, gaano man kahirap yung pinagdaraanan natin ngayon, a glorious future is awaiting everyone who is in Christ. We will spend eternity with Christ. So ibig sabihin, walang anumang sakit, walang anumang broken relationships, walang anumang heartaches ang makakatumbas sa glorious future awaiting us sa muling pagbabalik ni Kristo. So take heart, my beloved brothers and sisters. Take heart. Look to Christ every day. Look forward sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And that's our hope. That's our motivation na magpatuloy sa ministry. That's our motivation na magpatuloy na mahalin yung church. Kahit sa mga panahon na mahirap mahalin yung mga members ng church. That's our motivation to remain steadfast together. Dahil alam natin na walang sayang, walang tapon sa buhay na ibinuhos para kay Kristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. And so, looking back, sinabi ko kanina na 17 years na ako na nagpapasto. Compared to 17 years ago, mas maayos ba yung kalagayan ng church? Mas biblically healthy ba yung church ngayon? I think so. Pero ibig sabihin ba nun, mas madali yung mararanasan natin? Absolutely not. Kahit sa efforts natin na maging biblically healthy, at gospel-centered ang church, may aalis at aalis talaga. Recently, mayroong isang former elder, a leader ng church, ang nagpaalam, nag-resign sa membership ng church dahil dinadala siya ng Diyos sa ibang area of ministry, dahil mayroong mga ilang areas of conviction na mayroong pagkakaiba sa conviction ng leadership ng church. So nag-usap kami, and sabi ko sa kanya, in the end, bago ko siya ipag-pray, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brother, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kahit magkakahiwalay tayo ng landas, knowing that your labor in the Lord is not in vain. And then last December, meron tayong tinanggal sa membership na mag-asawa dahil sila ay naging unfaithful sa kanilang covenant sa isa't isa, and they are unrepentant. Masakit sa church, masakit sa families nila, mabigat na karanasan sa pamilya, sa families, sa church natin. And pati yung mga elders niyo ay pinanghihinaan din ng loob. Kapag may mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaisa sa desisyon na dapat nating gawin sa church o sa direksyon na dapat nating tahakin na sa church, mayroong member na nagpapaalam na at lilipat sa ibang church, dahil sinaway siya, dahil meron siyang karelasyon na isang hindi Kristiyano. And mamaya, meron tayong tatanggalin sa membership dahil meron siyang kinakasama na hindi naman niya asawa. Ito yung mga mahirap na bahagi ng church life na sabihin ba, ayoko na magpa-member sa church na yan. Mahirap maging member. Punta na lang tayo sa ibang church na wala masyadong pakialaman. Yung pupunta ka lang, tapos uuwi ka, tapos walang masyadong makikialam sa gusto mo. Pero this is church. Ito yung ibig sabihin ng church. Na hindi ka lang nagsisimba tuwing linggo. O kaya paminsan-minsan lang kung kailan mo gusto. O sa oras na gusto mo na magpakita sa church. You involve yourself sa buhay ng mga miyembro ng church. Yan yung commitment natin sa Diyos. Yan yung commitment natin sa isa't isa. So kahit na mahirap yung landas na tatahakin natin as a church, we hope and pray na yung mga elders, mga deacons, and the whole church ay magkaisa tayo na gagawin natin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin for the sake of the gospel, for the sake of the church, for the sake of the lost, for the sake of the glory of Christ. Higit sa lahat,
Yes, umaasa pa rin tayo for better days. Umaasa tayo na yung mga susunod na mga members meeting, hindi ganun kasakit na daluhan. Pero dapat maging handa rin tayo na paano pag dumating yung bagyo? Paano pag dumating yung panibago na namang krisis? Hindi lang sa church, kundi sa personal na buhay natin bilang mga mananampalataya. At kapag dumating yun, maaaring humina na yung pagkapit mo kay Kristo. Maaaring lumamig na yung pagmamahal mo sa church. Maaaring ma-discourage ka na magpatuloy sa church, sa ministry. Okay, ayoko na. O maaaring matukso ka na sa church, matukso ka na umayaw na sa church, or worst, to walk away from the Lord. Na wag naman sana mangyari. At sa panahon na yon, kailangan mong ipaalala sa sarili mo, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. At kailangan matutunan din natin na ipaalala sa bawat isa. Sabihin natin sa katabi natin, sabihin natin sa fellow member natin ng church, therefore, my beloved brother. Pwede niyo akong sabayan na sabihin, therefore, my beloved brother and sister, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Your labor is not in vain. Let's pray.